blurred kasi baka doon din ano. Ayan, balik na lang tayo sa ano, ayan, balik na lang tayo dito. So walang ano, bukas mag-green screen na ako para smooth. Walang pasensya. Magpasensya kami sa wifi mo, Boss Mac, pero kay Marbs ay diba? Ano to, lugi si Kulaong talaga kasi si MG, ang abogado niya siguro, eh magaling talaga sa SOCMED. Yun ang sabi nga sa akin. Dapat ang abogado ni Kulaong magaling sa SOCMED. Kaya lang, syempre, kapag magaling sa SOCMED ang abogado mo, malaki bayad niya. Ayan ang kahalagan na may researcher, Boss Mac. Napapadali ang pagkuha ng ebidensya. O, yun. Tama. Oo. Yung pa ang isa, walang ano. Yung pa ang isa, wala kasing ano si Kulaong. Tawag dito, walang researcher. Bata pa kasi mga abogado ni MG. Ayun nga. Tapos isa pa, syempre, may meme god si MG. Si Kulaong, walang meme god. Yung Monica nga yata, wala na rin sa kanya yun eh. Diba? Kaya, yun ang pinaka-importante. Meron kang researcher, meron kang tauhan na kumbaga yung talagang gagawa ng mga hindi na magagawa pa ng mga abogadong busy. Yun ang wala si Kulaong. Walang makan! Ang putang inang yan! But what stood out to me was their attacks were sustained, public, and personal. So, ibig sabihin, yung mga banat mo ay hindi sustained, hindi public. Eh kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, okay kasino-sino pa yan. Wala akong di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Okay ng inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. 24 years, ha? 24 years sila makakukulong. Abanti ho tayo. Under the circumstances, with these repeated attacks against me, I believe that respondents' actions from part of a pattern of exploiting controversies for views, influence, and monetizations, and not a good faith effort to protect the public, especially the OFWs. Ganon. Putik, matibay. So ano naman ang masasabi mo sa mga OFW na na-interview ko? Ganito ang ginawa ni Francis sa akin na inigno niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Eto, question lang po. Nabayaran nyo naman na po yung mga niloan nyo. Are you okay? Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Kasi Hindi pa rin po tapos? Kung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. At may naririnig ako, dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, Natotoo talaga. na utos daw ni Kulaong. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Ano kasalanan ko? Diba?
In good faith yun, Norman. Sa ayaw at sa gusto mo, in good faith yun. Because of these prior events, I believe that the statements and acts committed by the respondents during the 24th Feb 2026 press conference were not accidental, spontaneous, or made in good faith. So, ibig mo sabihin, Norman, ikinwento mo yung buong storya. Inilaglag mo din yung sarili mo. Di ba? Kasi sinabi mo pala, nagsasagutan pala kayo, di ba? Nilabas mo yung mga personal address nila, buong pangalan nila. And then, all of a sudden, sasabihin mo na connected to lahat sa nangyari noong 24th of February 2026. Walang kwenta. Nakakahilo to, Norman, ha? So, ibig sabihin, Norman, para sa'yo, sinisiraan ka. At totoo talaga. Dahil dun sa mga sinabi mo na yon, totoo talaga na yan yung iniisip namin, malicious intent. Pero ikaw wala kang malicious intent. Wala, di ba? Grabe to, pag 24 years sila makakukulong. hours to, mga kapobre. So, ako, grabe. Guys, ano to, man? Anyway, let's move forward. The press conference was planned. Aba, mga kapobre ko, planado daw ho. And intended to embarrass me in public and for the respondents to gain more views and profit? Huh? Because I was in police custody at that time. I could not leave the venue and was placed in a position of heightened vulnerability and public humiliation. Gusto mo naman yun di ba? Ginusto mo naman yan na na ikaw mapapress con. Kasi pwede naman siyang umayaw doon. Pwede niyang sabihin na ayoko magpa-press con. Ayokong sumama dyan sa press con na yan. Kung gusto niyo magpa-press con kayo, pero hindi ako sasama dyan. Diba? Ganun lang yun Bakit ngayon parang planado at parang pinagkaisahan ka. Diba? Sumasagot pa nga siya doon sa press con Diba? Nakikipag-argumento pa nga siya doon sa press con. Siya doon sa ating CIDG, kaya Attorney Kalinisan ng Napolcom. Alam ko Ate Ira nagkaso yan. Nagkaso yang si Nanay Susan. Hindi ko lang sure kung ano nangyari, pero sabi sa akin ni JC, nagkaso daw po ewan ko kung ano nangyari doon. Gano'n, Norman. Sino ba nag-set nun? Ako ba? Ano yan, event? Norman naman, huwag mong kalimutan, ha? Na ako ay nasa CIDG noon. Kasi syempre, pinawaran kita, di ba? Tama, di ba? Yun lang. Tignan mo nga, in fact, pinatawag at pinahanap ako ni Commissioner Kalinisan. Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning na bastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang Napolcom sa CIDG at ito pong magiging na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Manggusi. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. So ibig sabihin, hindi siya planado. Pinatawag pa nga ni Attorney Kalinisan. Saka isa pa kung talagang yung press ko na yon ay para talagang iharap si Kulaong at hiyain, dapat nandun na kagad si MG sa loob. Nandun na, nakaabang na kagad, nakaupo na doon kasama ng mga opisyal. Hindi, pinatawag pa So wala namang planong hiyain si Kulaong doon. Pero talagang alam lang ni Kulaong na nakakahiya yun. Bakit? Kasi
magaling siya mangpahiya ng mga tao. Magaling siyang trash talk ng mga kung sino-sino. Kaya alam niya, yung pakiramdam na yun, na bumabalik, na back to you siya. Kaya yun, masakit, di ba? Na back to you. Sa side ko, ha? Okay? Mahina nga po yung signal ko kasi nag-iikot-ikot eh. Hindi na magsasalita about sa Napolcom, syempre. Eto, sa side ko, hindi planado. Hinanap nga nila ako sa babae. But they knew na nasa baba ako. Pero malayo, ang tagal ko pang nakarating, mga kahombre ko. Kasi hindi ko talaga alam. Oh, yan ang totoo. Norman. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diba? Kung meron kang dapat kasuhan dito, ang dapat mong kasuhan ay ang Napolcom, si IDG. Kasi, diba? Oh, malakas ka eh. Diba? Sila yung nagbuo ng press con. Not me. Nandun lang ako, syempre. Nandun ako. Hiniintay kita eh. Yun lang. Oh. Ay, nako, Norman. Nangyari pa talaga yan, puta. Ang sabi ni Norman, mga kahombre ko, pinagkakitaan ko daw yung press con na yon. Nasaan naman ang patunay mo dyan, Norman? As you said and as you stated, makikita ho natin dito sa reklamo niya, ang inilagay ho ni Norman na mga patunay niya kuno na pinagkakitaan ko ito, yung mga link na live video coverage ng Facebook na Napolcom. Ayan ho yung mga pruweba niya, mga kahombre ko. So, Norman, papaano mo masasabi na pinagkakitaan namin, pinagkakitaan ko? Sunog yan. Bakit video ng Napolcom? Dapat video ni MG na naka-live si MG doon sa mismong event na yun at pinapakita ni MG na nahuli na si Culaong pinapreskon. Yun sana. Kaya lang wala namang ganong video si MG, di ba? Walang ganong video si MG. Di naman siya nag-live doon. Nakaantabay tayong lahat dyan. Napolcom ang naka-live dyan. Yung live na yon. Hindi nga ako nag-live tungkol dyan. Hindi ko nga ni-live broadcast yan. Nasaan patunay mo? Perjury na naman! Ako, ang sarap! Oo. Ito ho ay uploaded sa Napolcom at kay Commissioner Ralph Calinisan. Hindi sa akin. During that press conference, MG was present and was eventually allowed to speak before members of the press and the public. He was not merely an incidental attendee seated in the audience. He was present at the same table and in the same official setting as the government official conducting the press conference. And he was eventually given the floor and allowed to speak through a microphone in full view of the media and the public. The circumstance gave his statements greater weight and credibility in the eyes of listeners, and it magnified the injury caused by his accusations against me. Well, mga kahombre ko, naimbitaan lang ako dyan. O pakinggan niya ulit natin, Norman, ha? So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. At binigyan ako ng pagkakataon na magsalita. Malamang para maintindihan ng mga tao kung bakit ka makukulong at nawaran. Tama? Malamang ako yung complainant. Unggoy ka ba? Unggoy yan. Kung totoo yung sinasabi mo, di sana binigyan din ng chance na magsalita yung misis ko. Diba? Hindi naman eh. Ako lang ang pinagsalita kasi ako yung involved kung bakit ka nawaran. Gets? Yun yun! Ngayon, yung mga lumusot na mga salita, wala yung mic. Bahala ka na. Gunggong. Ayun lang. Di ba na? Relax, man. Relax. Nakikiusap po ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Aba! Totoo naman na kriminal si Mangusin. Dahil marami itong mugshots na publicly available. So, di ba? Ganun naman yon, di ba? Naging kriminal. Tama ba? Tama, di ba?
at meron kang ongoing na human trafficking case. Tama? So, publicly available na yan. Dati pa. Bahala ka sa buhay mo. Sige, ipagtanggol mo yan, ha? At dito, ito rin ho ang inireklamo niya. Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, ginayupak ka. Wow, kawawa ka naman. Sinabihan ka ng ang baho mo at ang pangit mo sa personal. Tapos, wag kang umiyak, tanga ka. Ah, ganun. Siya ho ay na-offend siya. Pero malakas yan. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag maaba, hombre. Oo. These were not private remarks whispered in anger. They were deliberate, repeated, and accusatory statements made in an official press conference before the press and public officials while I was already in police custody, visibly humiliated and unable to walk away from the spectacle. Ha? Eh, nakapagsalita ka nga, di ba? Nanakot ka pa nga. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, hintay mo warrant mo. So sinasabi niya rin mga ka-hombre ko na hindi daw siya nakapagsalita. Eh nakapagsalita ka naman, di ba? Nakapagsalita, ano pa nga nakapang buwisit pa nga Lahat ng ginagawa ng kwento ni Kulaong para siya lagi victim. Tama. Oh, sige po. Ayan, ingat The Modern Parent, si Ate Glenn Magramo, saka si Ate Agnes. Ayan, mga nagpaalam na. Sige po, salamat. Ginagawa lamang ng CIDG ang kanilang trabaho na hulihin si Norman Mangusin because merong warrant of arrest. Okay? At ipinresinta siya sa press conference. Wala ho akong kinalaman dyan. May kakayahan naman tumanggi sa press conference si Norman. At binigyan din naman siya ng pagkakataon. Nakita naman natin, mga kahombre ko, di ba? Anyway, mga kahombre ko, ito yung mga commentary ni Norman about sa Quezon City na po. Sige ga. Lahat po daw ng mga... Ay, alam niyo ho bakit ako magpapagupit? Siyempre, yung pinagkakaso nila sa akin, na-dismiss na ho, na-denied pa yung MR nila. Pinagkakaso isa lang naman yon. Wala pa kayo sa nanay ni Joanna, sa pamilya ni Joanna, at saka sa akin. Di ba? Relax, man. Meron pa. Ano ka ba? Isa lang yan. Kung akala mo talaga strong ka. Pretending ka na strong, weak ka. Pretending ka na class, cheap ka, puking ina mo. Nagpapasalamat ako yung una sa lahat sa Diyos. Bagay na bagay sa kanya yung sinabi niya na yun. Sumunod doon sa mga magagaling na prosecutor. Pero, mga kahombre ko, huwag yung kakalimutan. Ito ho yung sinabi ni Norman. At ang kanya daw binan ay politiko sa Paranaque, kaya kayang-kaya daw nilang impluwensyahan yung judge, ay yung piskal, na mawarant ako. Akala ko ba may connection ako at keso politiko yung father-in-law ko? Bakit ito yung sinabi mo ngayon? Nagpapasalamat ako yung una sa lahat sa Diyos. Sumunod doon sa mga magagaling na prosecutor. Di sinungaling ka naman pala. May nasabi ka pa nga, di ba? Yung kinukwento ni Makagago. Siyempre, sa sobrang takot namin sa politician, ako naman din yung naging politician, ay nagtanong-tanong kami tungkol sa kanyang pinagyayabang na politikong pamilya. Ay, totoo naman pala, Casper, no? Tumakbo naman palang kapitan, no? Tumakbo kapitan, no? Pero talunan. Wala. Hindi pa kinakahig, talunan. Hindi pa kinakahig, talunan na. Matindi. Matindi pala naman. Tumakbo palang kapitan. Tapos talunan. Walang bumoto. Wala. Wala. Grabe naman yan. Meron mo sarili niya. Meron. Grabe naman yan. So dito, mga kahombre ko, sa mga last na statement na katarantaduhan na naman ni Norman, makikita natin so 24 years daw, kami makukulong. Tapos kung habang buhay daw niya ako kakasuhan, habang buhay niya kakasuhan. Sige na lang, Norman. Kunwari na lang, totoo yan. Kunwari na lang, kami ay maninirahan sa mundo mo. Sa ngayon, mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Abangan natin ang susunod na kabanata, which napakarami pa, mga kahombre. And it's fun for you guys, di ba? Na nanonood kayo dyan, di ba? One love. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo! Ayun. Salamat dito. Ganda ng ni MG.
Ang ganda ng presentation dito, 'di ba? Natuto tayo na nakaalam tuloy tayo kung paano magiging maganda ang presentation ng isang kaso. Kung may kakasuhan ka, 'di ba? Manood ka ng live ni ng vlog ni MG para hindi mo gayahin si Kulaong. Salamat. Akala ko mabagal internet ko, humihinto galaw ni Boss Ma. Ako po ay mahina ang internet. Nagluluko yung internet ko. Nakikita ko nag-iikot-ikot ako. Kasi dito meron akong live streaming na YouTube studio. Nakikita ko, nakakunot yung noo ko. Naka-stack up ako. Ako po yung may problema, yung wifi ko po. Ayan. So ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa ating live kasi marami sana tayo pag-uusapan Meron pa ako ditong pero kapag tinuloy ko to, ayaw kahit yung kahit ayaw, kahit ayaw, kahit video, yung pinasa sa akin ni Kel, ayaw din pinipindot ko na ng pinipindot. Ayun, gumana ngayon gumana. Ayun, gumana. Teka, tignan natin kung gagana dito sa isa. Ayun, okay. Meron pa sana tayong mga mga si Kulaong. Mga bagong video sana to Wala siyang sound, pero pag-uusapan sana natin kung ano ibig sabihin nito. Talaga. Alam mo, May lumabas naman na po. Meron tayong mga bagong screenshot dito sa mga GC. Eto sana mga tatalakayin natin ngayon, pero bukas na lang. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.